Kabanata 1591. Bilasan mo at samahan mo si Mr. Bailey. Hinimok ni Timothy sina Gavin at Zachary, sa pag-aakalang sasama sila kay Sean. Umiling si Gavin at ipinaliwanag kay Timothy, hindi, mag-isa lang tayo, hindi kasama si Tio Sean. Kapag nakita niya tayo, tiyak na susubukang pigilan tayo at pigilan tayo sa pagsakay sa eroplano. Eksakto, kung hindi, ngayon lang niya tayo sinama. Nagpakita ng panghahamak si Zachary sa pamamagitan ng pagkunot ng kanyang mga lobby at nagpahayag ng walang balak na sundan si Sean. Tumingin siya kay Gavin at sinabing, Gavin, mag-impake na tayo ng mga gamit. Kailangan na nating umalis kaagad. Okay, tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Nagmamadali silang dalawa na hinanap ang kanilang mga backpack, iniimpake ang kanilang mga notebook, flashlight, lubad, at mahahalagang gamit. Siguraduhin mong pakalmayan si Mommy, okay. Kung tatanungin niya kung saan tayo nagpunta, sabihin mo lang na bumisita tayo kay Mr. Hinton. Bili ni Zachary sa kanila habang nag-iimpake. Nakuha namin. Kailangan din kayong manatiling ligtas. Makipag-ugnayan sa amin kung may mangyari. Pinaalalahanan din sila ni Oliver, pagdating mo doon, sa tingin ko mas mabuting makipagkita kay Mr. Bailey. Tumango si Jasper bilang pagsang-ayon. Stay safe there. Huwag kang mag-isa. Gavin, Zachary, ingatan mo ang sarili mo para mahanap mo si Daddy. Kumunat ang noo ni Jessie, ayaw makipaghiwalay sa kanila. Kung hindi lang dahil sa takot niyang pigilin sila, gusto na niyang sumama sa kanila. Aha, huwag kang mag-alala. Mag-iingat tayo. Dapat sikreto niyo to. Huwag mong ipaalam kay Mommy na nawawala si Daddy. Inayos na ni Gavin ang kanyang bagahe at itinaas ito sa kanyang likuran. Matapos magbigay ng kaunting payo sa kanyang mga nakababatang kapatid, handa na siyang umalis. Dala mo ba yung power bank? At yung first aid kit? Pinaalalahanan sila ni Timothy na mag-double check. Nakuha ko. Tinapik ni Zachary ang nakaumbok niyang backpack. Bilang karagdagan sa mahahalagang notebook at satellite phone, flashlight, at iba pang mga item, nagpasya sila ni Gavin na mag-impake ng hiwalay para makapagdala sila ng mas maraming gamit. Paano ang tubig? Baka mauho talaga sa disyerto. Napansin ni Timothy na hindi sila naghahanda ng tubig. Narito ang iyong mga bote ng tubig. Inabot ni Jasper sa kanila ang dalawang pinakamalaking bote ng tubig, puno at handa na. Mas marami tayong makukuha kapag nakarating na tayo doon. Sa kabila ng sinabi nito, kinuha pa rin ni Zachary ang bote ng tubig na iniabot sa kanya ng kapatid. May pagkain dito. Tumakbo si Jessie para kunin ang kanyang nakatagong itago. Hindi na natin kailangang kumuha ng marami. Tinapik-tapik ni Gavin ang ulo ng batang babae, kumuha lamang ng ilang madaling bitbit na biskwit. Kunin mo na lang yung compressed biscuits. Kinuha ni Zachary ang kanyang bote ng tubig, abala na sa paghahanap ng flight. Ang pinakamabilis na flight ay sa loob ng 40 minuto. No need to book a flight. We can take a private plane over there. Mabilis siyang pinigilan ni Gavin. Nanlaki ang mata ni Zachary. Kaya mo bang ayusin yan? Tiyak na naglakbay si Mr. Bailey sa base sakay ng isang pribadong jet. Marami bang private jet ang pamilya nila? Tumango si Gavin. Yes, we can. As long as we can arrange it. Pero para maiwasan ang hinala ni Mommy, kailangan muna nating pumunta sa airport. Hindi naman problema yon. Balak ko pa sanang pumunta sa airport. Walang pagtutol si Zachary dahil nailigtas nito ang problema sa pag-book ng flight. Alis na tayo. Hindi na nagsalita pa ang 6 na bata. Binuksan muna ni Jessie ang pinto, tumingin sa labas, at kumaway para mabilis na sumama sa kanya sina Gavin at Zachary. Alis na tayo. Alagaan mong mabuti si Mommy. Paalala ni Gavin sa kanila. Bago nagmamadaling bumaba ng hagdan kasama si Zachary. Ang mga bata ay nag-aalala tungkol sa pagbibigay ng kanilang sarili, kaya hindi sila nang ahas na bumaba upang makita sila. Sa halip, pinili nilang umatras sa silid, nagsisiksikan sa balkonahe habang pinagmamasdan sina Gavin at Zachary na umalis. Kabanata 1572. Bago matulog, sinubukan ni Arisa na tawagan si Benjamin, ngunit nalaman niyang naka-off ang kanyang telepono. Nagsalubong ang mga kilay niya sa pag-aalala. Bakit naka-off ang phone niya? Naubusan ba ng battery, o walang signal? Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari doon. Sa kabila ng gabing-gabi, hindi siya natawagan ni Benjamin. May hinahanap pa ba siya, o may na-encounter ba siyang problema? Nakahiga si Arisa sa kama, ang kanyang isip ay puno ng mga random na pag-iisip.
Siya tossed and turned, hindi makatulog. Habang hinihintay ang tawag ni Benjamin, nag-aalala rin siya sa kanilang kaligtasan. Sweetheart, your daddy will surely be safe and sound. Bulong niya, pinapakalma ang sarili habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Sinubukan din niyang tawagan ang iba, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya makontak ang sinuman sa kanila. Hindi kaya walang signal. Kung hindi posibleng hindi maabot ang mga telepono ng lahat ng sabay-sabay. Nang mapagtonto na ito ang dahilan, mas nakaramdam si Arisa ng kagaanan. Hindi makatulog, bumangon siya upang tingnan kung natulog na ang mga bata. Gayunpaman, nalaman niyang nilock ng mga bata ang pinto ng kanilang silid mula sa loob. Sweethearts, tulog na ba kayong lahat? Tawag niya mula sa pintuan. Nagulat ang 4 na bata na nakaupo sa kama, nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Mommy, tulog na tayong lahat, matulog ka na rin. Mabilis na sumagot si Zachary na sana ay pigilan si Arisa na pumasok at matuklasan na wala sina Gavin at Zachary sa bahay. Okay, magandang gabi, sweethearts. Walang napansin si Arisa na kakaiba. Sa pag-aakalang nakatulog na ang mga bata, hindi na niya hiniling na lumabas at buksan ang pinto. Good night, Mommy, sabay na sagot ng magkapatid. Hindi masabi ni Arisa kung sino ang nawawala. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto sa likod niya para magpahinga. Sina Timothy, Oliver, Jasper, at Jessie ay nanatiling nakatingin sa pinto hanggang sa matiyak nilang hindi na babalik si Arisa. Nakasakay na ba sina Gavin at Zachary sa eroplano? Tumingin ang maliit na babae sa kanyang 3 kapatid, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa pag-aalala. Sinusuri ang oras, kinalkula ni Oliver ang distansya mula sa bahay patungo sa paliparan. Baka nasa kalagitnaan na sila. Sa tingin mo ba magiging okay sila doon? Nakagat ni Timothy ang lobby, nag-aalala sa kanila. Pakiramdam niya ay medyo delikado ito. No worries, don't fret. Nung kasama namin si Mommy, si Zachary lang lagi ang nag-aalaga sa amin, paninigurado ni Jasper kay Timothy. Mas independent si Zachary kaysa sa sinuman sa kanila. Dapat sinama ni Gavin ang mga bodyguard. Hindi nag-alala si Oliver. Hindi nila alam, nagkaproblema sina Gavin at Zachary habang papunta sila sa airport. Para maiwasan ang masyadong atensyon sa pagdadala ng napakaraming bodyguards, kinuha lang nila ang driver kapag lumabas sila. Ang iba pang mga bodyguard ay sadyang iniwan upang protektahan si Arisa at ang iba pa sa bahay. Ang kanilang sasakyan ay biglang naharang sa kalsada. Halos hindi na napigilan ng driver ang preno para maiwasan ang banggaan. Anong nangyayari? Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Gavin, seryoso ang mukha. Itinoon niya ang tingin sa unahan imbes na magpanik. Nagulat na lang si Gavin sa biglaang pagpreno, pero ngayon ay nakabawi na siya. Nako, itong mga taong dumating ay may masamang intensyon. Gavin, Zachary, I will deal with them later. You both should escape from the back. Naputol ang sasabihin ng driver nang naka-rear end ang sasakyan. Sila ay ganap na napapalibutan, na walang pagkakataong makatakas. Dahil sa dami ng kaaway, wala na silang pagkakataong makatakas. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary at mas humigpit ang hawak sa kamay ng isa't isa. Bumaba ka sa kotse. Binuksan ng kabilang partido ang pinto ng kotse, at direktang nakatutok ang baril sa ulo ng driver. Nadismaya ang driver, ngunit hindi siya ng ahas na lumaban. Sino ka? Hindi pinansin ang tanong nang mawalan sila ng malay at itinapon sa isa pang sasakyan. Kasabay ng pagbukas ng pinto sa likuran. Inilabas sina Gavin at Zachary sa kanilang sasakyan at inihagis sa isa pang sasakyan. Hindi nagtagal, ilang sasakyan ang tumilapon sa di kalayuan. Kabanata 1573. Ibigay mo, ngayon na. Dumating ang malakas na kahilingan. Sa loob ng sasakyan, nakakatakot ang presensya ng mga kidnapper, ang kanilang mga titig sa 2 batang lalaki. Sina Gavin at Zachary, saglit na nagulat, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang nakalilitong sitwasyon. Ano ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Zachary, ang kanyang mga mata ay mapagbantay at maingat, inihahanda ang sarili sa anumang biglaang paggalaw mula sa kabilang panig. Ibigay mo dito, ang demand ay sinundan ng biglaan at malakas na pag-agaw sa kanilang bag. Nagulat sila, hinayla paarap sina Gavin at Zachary kasama ang paggalaw. Sa mabilis na reaksyon, nabitawan ni Zachary ang bag. Gavin, hayaan mo na lang sila. Mabilis na pinayuhan ni Zachary ang kanyang kapatid, inuna ang kanilang kaligtasan kaysa sa bag.
Positioning himself protectively in front of Gavin, Zachary chided their aggressor, "You could have just asked US politely. Why be so aggressive? You've scared US." Matapos masiguro ang kaligtasan ni Gavin, ay nalalayan siya ni Zachary sa pag-upo. Lingid sa kaalaman ng nanghuli sa kanila, palihim na nag-activate ng distress signal si Gavin mula sa kanyang relo. Ang kidnapper, na nagmamasid sa kanilang ayos na kilos, ay pinaikit ang kanyang mga mata ng may panganib. "Ibigay ang iyong mga telepono at relo ngayon. Huwag subukan ang anumang matalinong bagay, kung hindi, pagsisihan mo ito." Agad na binago ng banta ang mga ekspresyon ng mga lalaki, at naging maliwanag ang takot. Masunurin nilang isinuko ang kanilang mga mobile phone at wristwatches. "Ibinigay na namin sa iyo ang lahat," sabi ni Zachary, sinusubukang patahimikin ang nanghuli sa kanila. "Kung hindi ka kumbinsido, maaari mo kaming hanapin." Tumayo si Gavin malapit sa kanyang kapatid, ang dalawa ay nagbibigay sa isa't isa ng moral na suporta. Matapos kumpiskahin ang lahat ng mga kagamitan sa komunikasyon, masusing hinanap ng mga kidnapper sina Gavin at Zachary, tinitiyak na wala silang mga nakatagong bagay. Noon lamang, nang mahigpit na nakagapos ang mga kamay ng mga lalaki, itinigil nila ang kanilang mga agresibong aksyon. Huwag mo nang isipin ang pagtatangkang tumakas, kung hindi, ang nagbabantang babala ng nanghuli. Sa loob-loob na inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata sa pagbabanta, naiintindihan ang kanilang mga taktika upang magtanim ng takot. Ngunit sa panlabas, siya ay nagkunwaring takot. "Pakiusap, hindi na kami magtangkang tumakbo. Bitawan mo lang kami, masakit talaga ang mga lubid na ito." Ang mga mata ni Gavin, puno ng luha, ay sumasalamin sa kaawa-awang ekspresyon ng kanyang kapatid. Ang isa sa mga kidnapper, na napansin ang tunay na takot sa kanilang mga mata, ay nakaramdam ng pagsisisi. "Kakaligan ba natin sila? Mukhang talagang natatakot sila. Mas ligtas na panatilihin silang nakatali sa ngayon. We can decide what to do once we reach our destination. We don't want any trouble along the way," katwiran ng isa pang kidnapper. Ang unang kidnapper ay nagpaubaya, iniwan ang mga batang lalaki na nakagapos. Napagtantong hindi luluwag sa kanilang mga pagpigil ang mga bumihag sa kanila, pinili ni Gavin at Zachary na huwag magpumilit. Napakahalaga para sa kanila na maglaan ng kanilang oras at makipagtulungan hanggang sa mas maunawaan nila ang kanilang sitwasyon at ang mga intensyon ng mga bumihag sa kanila. Makalipas ang ilang oras, maingat na nag-request si Zachary, "Excuse me, pwede ba akong makahingi ng tubig, please? Nauuhaw ako." Isa sa mga bihag, bagaman halatang inis, ay naghagis ng isang bote ng mineral na tubig sa kandangan ng bata. "Uminom ka dali at tigilan mo na ang paglalamang." Ang nagsusumamong tingin ni Zachary ay tila lalong nagpulala sa lalaki. "Tumigil ka na sa pagtitig at uminom ka na ng tubig." Madiin niyang saway. "Mister, nakatali pa ang mga kamay ko. Paano ako makakainom ng ganyan?" Dahan-dahang itinuro ni Zachary. Ang kanyang malambot na boses ay nagdulot ng magkahalong kahihiyan at iritasyon sa iilan sa mga kidnapper. "Ganyan ka ba laging problemado?" Ang isa sa kanila, na halatang bigo, ay humawak sa kwelyo ni Zachary, halata ang kanyang galit. Pulang-pula ang mukha ni Zachary habang nahihirapang huminga. Nakiusap si Gavin, na nasaksihan ang paghihirap ng kanyang kapatid. "Pakiusap, hindi niya kailangan ng tubig. Hayaan mo siya, nahihirapan siyang huminga." "Ha?" Hingal na hingal si Zachary. Naisip niya na kung hindi dahil sa curiosity niya sa pagkakakilanlan ng mga nanghuli sa kanila, siguradong ipinakita niya sa kanila kung sino ang amo. "Bitawan mo siya, hindi na kailangang maging malupit sa isang bata," ang sabi ng isa sa mga kidnapper sa kanyang kasama, bahagyang tinapik ang kanyang kamay. Sa wakas ay pinakawalan ng galit na lalaki si Zachary, pinayuhan ang dalawang lalaki, "Mas mabuting manahimik kayo kung alam ninyo kung ano ang makakabuti para sa inyo." Ilang beses umubo si Zachary, nahihirapang makahinga. "Gusto mo ng tubig, di ba? Uminom ka," sabi ng isa pang kidnapper, tinanggal ang takip ng bote at dinala sa lobby ni Zachary. Si Zachary, na sinamantala ang pagkakataon, ay mabilis na humigop ng tubig, pagkatapos ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat na may nakakagulat na sigasig. "Maraming salamat, Mister. Ang ganda mo talaga." Kabanata 1574. Ang kanyang taos-pusong pasasalamat, na sinamahan ng kawalang sala na nagniningning sa kanyang malinaw na mga mata, ay pumukaw ng isang pakiramdam ng pagkakasala sa loob ng kanilang bihag. "Salamat, Mister. Ang bait mo talaga. Gusto mo pa ng tubig?" Tanong ng kidnapper na halatang lamambat ang tono nito.
Tumanggi si Zachary, lumingon kay Gavin para tanungin kung may gusto siya. Gavin, may gusto ka ba? Si Gavin, pagkatapos maingat na sumulyap kay Zachary, marahang umiling at mahinang bamulong, hindi, ayos lang ako kung wala ito. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagmula sa kawalan ng katiyakan tungkol sa mga intensyon ng kanilang mga nanghuli. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na ubusin ang isang bagay na maaaring pakialaman, lalo na kung isa sa alang-alang ang kanilang hindi kilalang background. Masyadong daring si Zachary. Paano kung ito ay Nalasan? Nang mapansin ang pangamba ng kanyang kapatid, binigyan siya ni Zachary ng isang nakakapanatag ng ngiti upang maibsan ang kanyang takot. Mamaling sa kanilang nanghuli, magalang niyang tinanggihan ang alok na mas maraming tubig. Salamat, mister, ngunit hindi na namin kailangan ng tubig, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay at nagpapasalamat. Ang kidnapper, na tila nabighani sa inosente at masunuri na pag-uugali ni Zachary, ay nahirapang pigilan ang guluhin ng buhok ng bata. Karaniwang hindi gusto ni Zachary ang gayong pamilyar, ngunit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, tiniis niya ito. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagbuo ng kaugnayan sa kanilang mga nanghuli. Umupo sa tabi ni Gavin, pinanatili niya ang kanyang kalmado at kooperatiba na pag-uugali. Ang mga kidnapper, sa una ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkainip, ngayon ay lumitaw na interesado sa mga reaksyon ng mga lalaki. Nagtanong ang isa sa kanila, na bahagyang nanunukso, hindi ba kayo natatakot na mga bata na baka nalasan natin ang tubig? Tumangala si Zachary sa kanya, tumugon ng walang muwang na kumpiyansa na ikinagulat nila. Naniniwala akong mabubuting tao kayo, hindi ko akalain na gagawa kayo ng ganoon sa amin. Kitang-kita ang kanilang pagkatuwa sa sagot nito, habang tinatawanan nila ang inosenteng tiwala ng bata. Si Zachary, habang nagkakamot ng ulo para mapanatili ang kanyang pagkukunwari ng pagiging simple, ay banayad na pinagmamasdan ang kanilang ruta. Binanggit niya nang may pag-aalala na lumalayo sila sa Delmore, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Buong tapang niyang sinabi ang kanyang pag-aalala, Mister, hindi ka namin kilala. Maaari mo bang sabihin sa amin kung saan mo kami dadalhin? Ang tugon ng kidnapper ay malabo, na hindi nag-aalok ng mga detalye. Maiintindihan mo kapag nakarating na tayo. Magtiwala ka lang sa amin, tulad ng sinabi mo, mabubuting tao kami. Ang pag-uusap ay nabawasan sa katahimikan habang ang lahat, kabilang ang dalawang magkapatid, ay nagpanggap na nagpapahinga, na nag-iingat ng kanilang lakas para sa anumang naghihintay sa kanila. Ang pinuno, na nakaupo sa harap, ay sinulyapan ang mga lalaki sa pamamagitan ng rearview mirror. Napansin niya ang kanilang maliwanag na pagkakatulog, naisip niya, mga anak talaga sila ni Benjamin. Biglang nagising si Arisa, isang pakiramdam ng foreboding ang humahawak sa kanyang puso. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, ang kanyang isip ay napuno ng pagkabalisa, isang nakababahalang pakiramdam na may mali. Inabot niya ang kanyang telepono, umaasang may tawag mula kay Benjamin, ngunit wala siyang nakita, na nagpatindi sa kanyang pagkabalisa. May nangyari ba sa kanya? Pilit na pinapakalma ang naghuhumindig na puso, huminga ng malalim si Arisa at diniyal ang numero ni Sean. Sa sandaling iyon, si Sean, sa gitna ng isang flight, ay nakakita ng magkasabay na mga papasok na tawag mula kina Arisa at Jasper. Tumatawag ba si Arisa dahil nalaman niya ito? Nag-aalangan ngunit nagdesisyong unahin si Arisa, sinagot muna niya ang tawag nito. Arisa, ano yon? Mr. Bailey, narinig mo na ba si Benjamin? Tanong ni Arisa na may bahid ng pag-aalala sa boses. Si Sean, na alam na hindi niya nalaman, ay tumugon, hindi ko pa. Ngunit nakatanggap ako ng mensahe mula sa base na nagsasabing inaasahang babalik sila sa lalong madaling panahon. Subukang huwag mag-alala, ay update kita mamayang gabi. Nakahinga ng maluwag si Arisa, bagamat naguguluhan pa rin. Okay, basta malapit na silang bumalik. Please, huwag kang magpuyat sa account ko. Magpahinga ka na. Sige, good night. Tinapos ni Sean ang tawag kay Arisa, saka mabilis na lumipat sa tawag ni Jasper. Mr. Bailey, apurado ito. Nakidnap sina Gavin at Zachary. Ang galit na boses ni Jasper ay nagpadala ng shockwaves kay Sean. Ano, paano nangyari ito? Wala ba kayo sa bahay? Tanong ni Sean na tumatakbo sa isip. Lihim silang papunta sa base para makita si Daddy ngunit dinukot malapit sa airport. Pinalabas sila ng Delmore. Basag ang boses ni Jasper, halata ang takot. Mr. Bailey, pakibilisan at iligtas sila. Don't worry. Jasper, I'm on it.
Ako na ang bahala, and keep your mom in the dark for now, paniniguro ni Sean sa kanya, agad na itinuro ang piloto na bumalik para tumulong sa rescue operation. Kabanata 1575. Samantala, sina Gavin at Zachary, na nakaupo sa sasakyan ng mga kidnapper, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa kabila ng kanilang murang edad, nanatiling tahimik ang kanilang mga mukha, tahimik na nakikipag-usap sa isa't isa. Gavin, nasa unahan lang ang toll station, kung tatawid tayo, baka mawalan tayo ng chance na makatakas. Zachary, pero mas marami tayo, at may mga baril sila. Masyadong delikado ang kumilos ngayon. Maghintay na lang tayo at tingnan kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Naikuyom ni Gavin ang kanyang panga, aware sa mga pusta. Sa kabila ng kanilang kakayahan sa pagtatanggol sa sarili, nagkaroon sila ng maliit na pagkakataon laban sa mga armadong kalaban. Ang kaligtasan ng kanyang mga kapatid ang kanyang pangunahing prioridad, at hindi niya kayang gumawa ng anumang walang ingat na aksyon. Sa isang sandali ng pagsisiyasat, nagpa siya si Gavin na sumunod sa mga hinihingi ng mga bumihag sa kanila, ang kanyang mga iniisip ay may bahid ng kuryosidad. Mas matalinong sumama sa kanila sa ngayon. Naiintriga akong malaman kung sino ang nasa likod nito. Pagdukot sa isang napakahalagang panahon. Kahit anong ingay, at hindi ko maipapangako na hindi ako magre-react ng malupit. Biglang naramdaman ni Gavin ang nanlalamig na pagpindot ng baril sa kanyang likuran, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagbabadya ng matinding takot. Please, tumahimik na tayo, wag mo lang sasaktan ang kapatid ko. Nagmamakaawa si Zachary, ang kanyang kabataang mukha ay nawalan ng kulay, na talagang natatakot sa isang padalos-dalos na aksyon mula sa kanilang nanghuli. Matigas na tumayo si Gavin, naramdaman ang malamig na busol ng baril sa kanya, isang butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang mukha. Nanatili siyang hindi gumagalaw, habang si Zachary, sa sobrang takot na hindi man lang makahinga, ay nanatiling nakatutok sa kanilang nanghuli. Manatiling kalmado, hanggat sundin mo ang mga tagubilin, walang anumang gulo, tiniyak sa kanila ng isa sa mga kidnapper, sinusubukang bawasan ang tensyon. Upang itago ang kanilang mga intensyon at magmukhang hindi gaanong kainahinala, isa pang kidnapper ang casual na umakbay kay Zachary, na nagkukunwaring may kaugnayan sa pamilya. Habang papalapit sila sa electronic toll gate, inilarawan nila ang kanilang sarili bilang isang pamilya sa isang paglalakbay, tinitiyak na ang operator ng toll booth ay nanatiling walang kamalayan sa malagim na katotohanan sa loob ng kotse. Dahil dito, matagumpay na naihatid sina Gavin at Zachary palabas ng Delmore nang hindi nagtaas ng anumang alarma. Si Sean, pagdating sa ilang sandali pagkatapos ng kanilang pag-alis, ay sumunod sa kanilang landas palabas ng Delmore. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi siya makahabol, ang mga kidnapper ay nagpapanatili ng walang humpay na lakad patungo kay Jack Astor. Bumalik sa tirahan ng Graham, sina Timothy, Oliver, Jasper, at Jesse ay puno ng pag-aalala para sa kanilang mga kapatid. Nanginginig sa pag-aalala ang boses ni Timothy, naabot na ba sila ni Mr. Bailey? Tawagan natin si Mr. Bailey, mungkahi ni Jesse, punong-puno ng luha ang mga mata habang sinusulyapan ang tatlo niyang kuya. Si Jasper, na sinusubaybayan ang kanilang lokasyon, ay nagsabi, dumiretso sila sa Jack Astor nang walang anumang hinto. Si Oliver, na puno ng kawalan ng katiyakan, ay nagmungkahi, dapat tayong mag-check-in kay Mr. Bailey. Hindi niya maiwasang magtaka, may kaaway ba si Daddy kay Jack Astor? Nagmamadaling dinial ni Timothy ang number ni Sean. Samantala, nakapasok na sina Gavin at Zachary sa Jack Astor, habang si Sean ay nakasunod sa likuran, malayo sa kanilang kinalalagyan. Si Sean, na pinag-aaralan ang sitwasyon, ay napagtanto ang makabuluhang impluensya ng mga kidnapper, lalo na't ang Jack Astor ay hindi. Pamilyar na teritoryo, Timothy, mabilis na sinagot ni Sean ang tawag. Mr. Bailey, naabutan mo ba sila? Nasa Jack Astor sila ngayon, nag-aalalang tanong ni Timothy, nag-aalala sa kanyang mga kapatid. Nasa ruta pa rin ako, malapit na doon. Hanggat ang taga-subaybay ni Gavin ay nananatiling hindi natukoy, tiwala akong mailigtas natin sila. Tiniyak ni Sean, tinatakpan ang sarili niyang pagkabalisa. Kung may mangyari man kina Gavin at Zachary, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Benjamin. Ang idinagdag na stress ng sariling pagkawala ni Benjamin ay nagpadagdag lamang sa pagkaapurahan at pagkabalisa ng sitwasyon. Samantala, sa kabilang dulo ng telepono, ang boses ni Oliver ay naghatid ng magkahalong pag-aalala at determinasyon. Mr. Bailey,
siguraduhin mo muna ang sarili mong kaligtasan. Hindi pa nila nahahanap ang tracker kay Zachary, kaya may pagkakataon na makontak kami ni Gavin at Zachary. Aniya, ang kanyang tingin ay nakatutok sa screen na nagpapakita ng mga gumagalaw na pulang tuldok. Kumakatawan sa lokasyon ng magkapatid. Alam ko, siguraduhin manatiling ligtas kayong lahat sa bahay at huwag lalabas. Pananatilihin ko kayong updated kapag may balita ako. Sa mga salitang ito ng pagtuturo, tinapos ni Sean ang tawag. Agad siyang nagsimulang makipag-ugnayan sa kanyang network sa Jockaster. Sino sa lupa ang kumidnap sa mga lalaki? Kabanata 1576. Sina Gavin at Zachary ay hindi nang ahas na matulog, na patuloy na nagbabantay sa mga geographical na palatandaan sa labas. Sa kabila ng kanilang pagod, nanatiling mapagmatsyag ang magkapatid, lihim na isinasaulo ang ruta sa pag-asang samantalahin ang anumang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, sa buong paglalakbay, sila ay mahigpit na binabantayan at hindi nabigyan ng pagkakataong makatakas, kahit na hiniling nilang gamitin ang banyo, sila ay tinanggihan. Walang posibilidad na makatakas sa pamamagitan ng pag-ihi. Isa pa, nasa kustodiya pa ang kanilang bodyguard, kaya hindi sila naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Dinala sila ng kabilang partido sa bahay, at namula ang mukha ni Zachary dahil sa paghawak nito. Nang makita ang kanyang agarang pangangailangan, pinaluwag ng kabilang partido ang kanilang bantay at dinala siya sa banyo. Sabay na tayo, sumenyo si Zachary kay Gavin, ayaw siyang iwanan. Maaari kitang dalhin sa banyo, ngunit huwag magdulot ng anumang gulo, muli nilang babala. Pag nakapasok ka na sa loob, hindi ka na makakaalis ng walang pahintulot namin. Naiintindihan, hindi tayo tatakbo. Dali-dali namang pumayag si Zachary, kahit sa loob-loob niya ay nanunuya siya. Kung mabibigyan ng pagkakataon, siguradong tatakas siya. Masunereng sinundan ni Gavin si Zachary sa banyo, pinagmamasdan ang kanilang paligid sa daan. Madali nilang nakita ang mga lokasyon ng mga gwardya at mga surveillance camera. Gayunpaman, ang pagkaunawang ito ay nagpapahina rin sa kanila. Napakahigpit ng seguridad, at magiging mahirap ang pagtakas, lalo na kung may mga armadong gwardya na naka-duty. Kinakabahang napalunok sina Gavin at Zachary, tapos gumamit ng banyo, at bumalik sa kanilang mga upuan sa bulwagan kasama ang gwardya. Ibinigay sila kay Gideon Hoffman, ang mayordomo ng mansyon, na nagsuri sa dalawang magkapatid. Ang dalawang bata ay nakaupo sa sopa, ang kanilang magkaparehong mukha ay parehong kaibig-ibig at gwapo, na ginagawa silang lubos na minamahal. Bilang karagdagan sa katotohanang walang mga bata sa loob ng mahigit isang dekada, ang mga mata ni Gideon ay napuno ng pananabik, at ang kanyang puso ay kumikilos. Kumusta, mga bata? Ano ang mga pangalan ninyo? Ang karaniwang mabagsik na si Gideon ay hindi napigil ang lamambot sa kanyang tono, natatakot na takutin ang mga kaibig-ibig na mga bata. Lahat sila ay dinala doon, at gayon paman, ang kanilang mga pangalan ay hindi pa rin alam. Gustong sumagot ni Zachary pero pinigilan siya ni Gavin. Sinulyapan ni Gavin ang kabilang partido at same time na tumugon, ang pangalan ko ay Gavin Graham, at ang pangalan ng aking nakababatang kapatid ay Zachary York. Huminto si Gideon, puno ng kuryosidad ang boses niya. Bakit Graham ang apelyido mo, samantalang York naman ang apelyido ng iyong nakababatang kapatid? Hindi napigilan ni Zachary ang kanyang mga mata at buong pagmamalaking sumagot, kinuha ko ang apelyido ng nanay ko. Kinuha niya ang apelyido ng tatay ko. Kakaiba ba iyon? Hindi nagalit si Gideon. Sa halip, natutuwa siyang panoorin ang dalawang bata, na mukhang Mislan at Katanji tangi gaya ng inukit na Jade. It's not surprising. Medyo na-curious lang ako. Magkamukha kayong dalawa, maliwanag na magkapatid. Hindi mahalaga kung ano ang apelyido mo. Namula ang mukha ni Gavin, iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Gideon nang sabihin niyang baliwala ang mga apelyido nila. Tumingin si Zachary kay Gideon na may hinala at pansamantalang nagtanong, hindi ka naman mga human trafficker, di ba? Nahuli mo ba kami para kunin ang apelyido mo? Haha, natuwa si Gideon sa kanyang mga sinabi. Nang tingnan niya ang dalawang bata na may natatarantang mga ekspresyon, tumawa siya at tiniyak sila, huwag kayong mag-alala. Siguradong hindi human trafficker ang amo ko. Hindi, alam ni Gideon kung bakit pinadala ni Jeremiah ang mga bata doon. Tatanungin ko si Mr. Hoffman pagbalik niya. Nagugutom ka ba? Tanong ni Gideon. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary, hindi sigurado kung kakain ba o hindi. Nang makita ang kanilang pag-iingat, lalo pang lumalim ang pagmamahal ni Gideon sa kanila. Talagang matalino ang dalawang batang ito.
Tiyakin, ang mga pagkain at inumin dito ay ganap na ligtas. Mula nang dumating kayo, kayo ang aming mga tinitingalang bisita. Hinding-hindi namin kayo sasaktan. Paniniguro ni Gideon. Inikat ni Zachary ang kanyang mga mata. Sinusubukan niyang ipakita ang kanyang sarili sa isang positibong liwanag. Kung siya ay may kakayahan tulad ng kanyang inaangkin, hindi sana kami nahuli. Gayunpaman, napagtanto ng mga bata na ang pagpukaw sa kabilang partido ay hindi makikinabang sa kanila sa anumang paraan, kaya't sila ay umiwas sa higit pang pagharap kay Gideon. Pakidalhan mo ako ng makakain. Gutom na ako. Utos ni Zachary sabay taas baba sa pagmamalaki. Tumawa si Gideon at tumalikod para ihanda ang pagkain. Kabanata 1577. Gavin, heavily guarded ang lugar na ito. Mukhang hindi magiging madali para sa atin ang makalabas. I wonder where our bodyguard is. Nang mapansing umalis na si Gideon ay bamulong si Zachary kay Gavin. Pinipigilan niya ang kanyang boses, kahit na gumamit ng isang tasa upang takpan ang kanyang bibig, matalinong umiwas sa anggulo ng surveillance camera. Napansin ko rin, may mga baril sila. Huwag muna tayong gagawa ng anumang galaw sa ngayon. Maghihintay tayo hanggang sa maimbestigahan nating maigi ang lugar na ito. Nagkunwaring umiinom din ng tubig si Gavin, tahimik na tumugon kay Zachary habang patuloy na iniskan ng kanyang mga mata ang lahat sa loob ng mansyon. Pumayag. Tugon ni Zachary, walang tigil na iniskan ng kanyang mga mata ang paligid. Kanina pa tayo dinala dito, pero hindi pa nagpapakita ang utak sa likod ng lahat ng ito. May ideya ka ba kung sino ang nakahuli sa atin? Hindi ko alam. Kinagat ni Gavin ang lobby, pinagmamasdan ng abalang Gideon sa kusina. Hindi pa siya nakakapunta doon. Harapin natin yan pagdating ng panahon. Kung gusto nila tayong patayin, ginawa na nila iyon, at tiyak na hindi tayo dinala sa kanilang tahanan. Inilapag ni Zachary ang kanyang tasa, at ang kanyang mga kamay ay nakaunan sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang maliit na frame ay ganap na nakakarelax sa likod ng sopa. Sumulyap si Gavin kay Zachary, sang-ayon sa kanyang mga pananaw. Pagkatapos ay inilapag din niya ang kanyang tasa at nag-relax muli sa sopa. Malamang hinuli nila tayo para takutin si Daddy, sabi ni Gavin. Kung may nagnanais man na takutin si Mommy, naabisuhan na siya. Ang katotohanan na walang kaguluhan ngayon ay malamang na nangangahulugan na hindi pa rin niya alam. Pinaikit ni Zachary ang kanyang mga mata, tahimik na pinaalalahanan si Gavin, huwag hayaang matuklasan nila ang taga-subaybay sa iyo. Huwag kang mag-alala, kung walang espesyal na kagamitan, hindi ito matutuklasan. Bahagyang napaawang ang bibig ni Gavin, bakas ang pagiging tuso. Pwede ba natin silang padalhan ng mensahe? Sumulyap ng masama si Zachary kay Gavin. Nakumpiska ang aming mga telepono, at mayroon lang kaming feature na lokasyon ngayon. Dahan-daang kinurot ni Gavin si Zachary nang papalapit na si Gideon. Handa na ang pasta, halika at kumain. Sa isang mainit na ngiti, sinenyasan ni Gideon ang dalawang maliliit na bata patungo sa silid kainan, sa halip na dalhin ang pagkain sa sala. Salamat! Nagpasalamat sina Gavin at Zachary at sumunod kay Gideon sa dining room para sa pasta. Si Zachary ang unang kumuha ng tinidor niya, tinimplahan ang lasa. Kumain ka na rin. Tawag ni Gavin nang makitang hindi gumagalaw si Gavin. Tumango si Zachary kay Gavin, na nagpapahiwatig na walang anumang bagay sa loob na maaaring maging sanhi ng reaksyong alerdi kay Gavin, na tiniyak na kumain siya ng walang pag-aalala. Saka lang kinuha ni Gavin ang tinidor niya at nagsimulang kumain. Mukhang naguguluhan si Gideon, ngunit hindi niya maisip kung bakit. Inakala niyang hindi mapalagay si Gavin. Masarap ba? Tanong ni Gideon. Tumangala si Zachary. Sinalubong ang umaasang tingin ni Gideon. Nang makita ang mabuting kalooban na nagmumula sa kabilang partido, lamambat ang kanyang boses kumpara sa dati. Hindi masama, sagot ni Zachary. Nakangiting tumingin si Gideon kay Gavin. Ano sa tingin mo, Manam? Si Gavin, katulad ni Benjamin, ay laging tahimik at nakalaan kapag kumakain. Pinagmamasdan ni Gideon ang dalawang maliliit na bata, nang walang pag-aalinlangan, na nagsimulang kainin ang kanilang pasta. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkahumaling. Paminsan-minsan, ninakawan ni Zachary ang mga sulyap kay Gideon. Nang makitang tila hindi nagpapanggap na pala kaibigan si Gideon, nagpatuloy si Gavin sa pagkain. In a cheerful mood, Gavin inquired, Mr. Gideon, sino ang amo mo? Sinaman siya ng tingin ni Gideon, saka tumango, hindi mo ba kilala ang amo ko? Ano, magtatanong ba tayo kung alam natin ang sagot?
Napabuntong hininga si Zachary, umiling. Hindi ko siya kilala. Hindi kaya na pagkamalan kami ng mga tao mo at dinala kami dito. Tumawa si Gideon. Imposible. Laging misla ng ating mga tao sa kanilang trabaho. Hindi ito isang lugar na basta-basta makapasok. Kaya naman, kung dinala ka nila dito, dapat ay sa utos ng aming amo. Tiyak na may mga dahilan siya. Bakit niya tayo dinala dito? Tuloy-tuloy na tanong ni Zachary. I am uncertain about this. Hindi ko masasagot ang tanong mo. Si Gideon, sa katunayan, ay hindi nagsiwalat ng anumang impormasyon. Kahit na may mga hula siya, hindi siya magsasalita ng walang pag-iingat. Ano ang pangalan ng iyong amo? Napatingin din si Gavin kay Gideon. Jeremiah Hoffman. Kabanata 1578. Tinungo ni Sean ang mansyon, nagdilim ang tingin niya. Mr. Bailey, dapat ba tayong magpatuloy sa pagliligtas sa mga young masters ngayon? Tanong ng bodyguard kay Sean. Sa isang utos lang ni Sean, lilipat na agad sila para iligtas. Hindi nila alam kung ang mga bata ay minamaltrato sa loob. Ang pag-iisip lamang ng 2 bata na posibleng pinahihirapan ay sapat na upang maging sanhi ng sakit sa kanilang mga puso, na nagpapahirap sa kanila na manatiling kalmado. Huwag kang pabigla-bigla, sinulyapan ni Sean ang guard sa may pintuan at pinaikit ang mga mata. Parang kulang pa ata ang mga nadala ko. Iniisip ko kung sino ang maglalakas loob na kalabanan si Benjamin at agawin ang kanyang mga anak. Si Jeremiah pala. Gayunpaman, palaging inilalayo ni Jeremiah ang kanyang distansya mula sa amin, at hindi kami nakikisama sa parehong mga lupon. So, bakit niya biglang kikidnapin ang mga anak ni Benjamin? Maaari ring mawala si Benjamin. May kaugnayan kay Jeremiah. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Pahirap para sa mga young masters na manatili pa doon. Sabik na sabik ang bodyguard na nais niyang sumugod at iligtas kaagad ang mga bata. Nasa isang mahirap na kalagayan ngayon si Sean. Kung papasok sila ngayon, walang alinlangang mabubugbog sila. Hindi lamang sila mabibigo na iligtas ang sinuman, ngunit babalaan din nila ang kaaway. Naglakas loob siyang isipin na kung susulong siya, tiyak na hindi siya gagawa ng anumang pabor ni Jeremiah at pakakawalan ang mga bata. Makipag-ugnayan sa base at tingnan ang anumang mga update tungkol kay Benjamin, nakangisi si Sean, umaasang nakipag-ugnayan na si Benjamin. Kung hindi niya talaga alam ang gagawin. Agad na nakipag-ugnayan ang bodyguard sa 2 base, ngunit hindi pa rin nila magawang makipag-ugnayan kay Benjamin sa headquarters. Mr. Bailey, wala pang balita mula sa headquarters, pero sumugod na sila. Nagawa na rin nilang makipagkita sa kanila ni Mr. Patterson. Sa punong tanggapan, bukod sa mahahalagang tauhan ng depensa, halos lahat ay nagulat para sa tungkulin. Dati nang inilipat ni Benjamin ang kalahati ng mga tao, at ngayon ay lumipat na siya ng isa pang grupo, na hindi naiwan ang marami. Kung hindi, maaaring ibalik ni Sean ang sitwasyon at makipag-ayos kay Jeremiah. Tumingin si Sean sa mansyon, at inutusan ang kanyang mga nasasakupan, iilan sa inyo, pumunta at obserbahan ang paligid. Tingnan kung ano ang kalagayan ni Gavin at Zachary ngayon. At tandaan, huwag ilantad ang inyong mga sarili. Naiintindihan. Agad namang kumilos ang mga bodyguard. Inutusan ni Sean ang driver na umiwas sa pagmamanman, umatras sa isang mastagong lokasyon, lahat habang mahigpit na binabantayan ang lokasyon ni Gavin. Bahagyang gumagalaw ang pulang tuldok. Ano ang ginagawa nila ngayon sa kalagitnaan ng gabi? Tiyak, ang tusong matandang iyon, si Jeremiah, ay walang balak na saktan ang 2 bata, di ba? Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Sean. Kailangan niyang humanap ng paraan para makalusot sa pagbabantay sa mansyon, ngunit hindi ito naging madali. Ang kawalan ng kakayahang makita kung ano ang nangyayari sa loob ay nagsilbi lamang upang madagdagan ang kanyang pagkabalisa. Sa sandaling iyon, sina Gavin at Zachary, na kumakain at nakainom ng busog, ay sumunod kay Gideon hanggang sa guest room sa 2 palapag. Young masters, you'll stay here tonight. Magpahinga ka ng maaga. Salamat, Mr. Gideon. Good night. Tumangala si Zachary at ngumiti, kakaiba ang ugali niya noong una silang magkita. Magandang gabi, mga young masters. Masiglang sabi ni Gideon sabay ngiti na lumabas ng kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Pinagmasdan ni Gavin at Zachary ang kwarto. Nakahanda na ang lahat. Kakaiba kung hindi alam ni Gideon. Inihanda pa niya ang pijama ng maaga. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid. Pagkatapos ay gumalaw ng sama-sama, masusing sinisiyasat ang silid, hindi man lang tinitiis ang kisame. Walang surveillance camera.
Sabay-sabay na nagsalita ang dalawa, na nagpapatunay sa kanilang obserbasyon. Let's take a nap. Kapag tulog na ang lahat, hahanap tayo ng pagkakataon kung makakausap natin si Oliver at ang iba pa, bulong ni Zachary sa tenga ni Gavin bago agad humiga para matulog. Nakahiga na rin si Gavin, takot na makatulog, matamang nakikinig sa mga tunog na nagmumula sa labas. Pagkaraan ng hindi tiyak na tagal ng panahon, maingat na binuksan ng dalawang bata ang pinto, handa nang lumabas. Saan kayo pupunta? Isang boses ang umalangaw mula sa itaas, na ikinagulat ni Gavin at Zachary. Kami, medyo nauuhaw kami. Sumulyap si Gavin kay Gideon, nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Hindi nila inaasahan na nasa pintuan pa rin si Gideon. Hindi na ba kailangang matulog ang matandang lalaking ito? Kasalanan ko, kukuha ako agad ng tubig. Dahil doon, tumalikod si Gideon at bumaba ng hagdan. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary, baka sa mga mukha nila ang pagbibitiw na ekspresyon. Kabanata 1579. Siya ay hindi kapani-pani walang nakatuon, hindi ba? Hindi napigilan ni Zachary na magreklamo, talagang nagulat siya nang makitang nakatayo pa rin si Gideon sa pintuan. Talaga, ang mga tao dito ay kasing bantay ni Daddy. Bahagyang kumunat ang noo ni Gavin, nakaramdam ng problema. Napagtanto nila na napakahirap para sa kanila na umalis sa lugar na iyon. Sumulyap si Zachary kay Gavin, hinayla siya pabalik sa kwarto. Kung ganon, magkita tayo kay Jeremiah. Nagtaka sila kung sino talaga si Jeremiah. Hindi nagtagal, lumapit si Gideon, na naghahain sa bawat isa sa kanila ng isang tasa ng simpleng tubig at gatas. Mag-ingat, mga young master, mainit. Habang humihigop ng tubig si Zachary, nagtanong siya, Mr. Gideon, kailan babalik si Mr. Hoffman? Tiyak na hindi nila tayo maikukulong dito nang walang katiyakan pagkatapos tayong dalhin dito, tama ba? Kung mas maaga natin siyang makilala, mas maaga tayong makakapag-ayos. Si Mr. Hoffman ay nagpunta sa isang paglalakbay sa negosyo, at hindi ako sigurado kung kailan siya babalik. Mangyaring huwag mag-atubiling gawin ang iyong sarili sa bahay, mga young masters. Kung may kailangan kayo, ipaalam lamang sa akin, tiniyak ni Gideon sa kanila sa malumanay na tinig, na tinatrato sila na parang sarili niyang mga apo. Pero kung itatago mo kami dito, mag-aalala ang mommy ko. Mahirap na tanong ni Zachary. Bakit hindi mo muna kami pauwi? Pagbalik ni Mr. Hoffman, pwede na tayong bumisita. Tiningnan ni Gideon ang pilyong kilos ni Zachary at tumawa. Hindi mangyayari iyon. Kapag bumalik si Mr. Hoffman at hindi ka nakita, magagalit siya. Nais ni Mr. Hoffman na makilala ang dalawang batang ito. Bago niya gawin, hindi ako maglalakas loob na hayaan silang umalis sa sarili kong kagustuhan. Nagpout si Zachary. Sinasabi niya lang yon para suyuan kami. Pwede ba tayong tumawag para ipaalam sa mommy natin na ligtas tayo? Tanong ni Gavin kay Gideon, ang kanyang kilos ay kaibig-ibig at kaibig-ibig. Saglit na nag-isip si Gideon, saka umiling. Tanungin ko bukas si Mr. Hoffman. Kung papayag siya, hahayaan kitang tumawag. Humiga si Gavin at dumiretso sa kama nang hindi man lang umiinom ng gatas. Hindi ka rin naman namamahala bakit mo kami pinag-sweetan, niloloko mo kami. Para ka kasing kontrabida kay Jeremiah. Umalis ka, ayaw ka naming makita. Tumango si Zachary at umakyat sa kama, hinayla ang kumot sa kanyang ulo. Tiningnan ni Gideon ang dalawang galit na bata, inilapag ang gatas, at ipinaliwanag, si Mr. Hoffman ay hindi isang kontrabida. Dapat ay mayroon siyang mga dahilan para hilingin sa kanyang mga tauhan na dalhin ka rito. Bullshit, kinidnap niya tayo. Kung hindi kontrabida yan, ano? Ganti ni Zachary, gamulong-gulong at pinandilatan si Gideon. Naiwang tulala si Gideon. Ang mga kilos natin ay talagang walang pinagkaiba sa mga kidnappers. Magpahinga ka na. Tumango si Gideon, saka lumabas ng kwarto. Nakinig si Zachary sa ingay sa labas pero wala siyang narinig na mga yabag. Tapos kinausap niya si Gavin. Siguro sinusubaybayan pa niya tayo sa labas ng pinto. Nakatitig si Gavin sa kisame. Umiikot ang isip. Hindi naman siya kasing galit ni Zachary. Matulog na tayo at maghintay para bukas. May nakatayong nagbabantay sa pintuan at ang iba ay nagpapatrolya sa labas. Kaya naman imposibleng makatakas sila. Sige, matulog na tayo. Sinipan ni Zachary ang kumot at humiga sa tabi ni Gavin. Gavin, ano sa tingin mo ang talagang gusto ni Jeremiah sa pagdala sa atin dito? Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang sa kuryosidad. Gusto rin niyang malaman.
Si Oliver at ang iba ay may sakit na nag-aalala. Natatakot talaga ako na baka mahuli sila kapag hinahanap nila tayo. Walang ideya si Zachary na nasa labas si Sean. Nag-aalala siya na baka ang mga nakababatang kapatid niya ay mag-isahang lumabas para hanapin sila. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Gavin. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon, sabi niya. Tara at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa labas. Naisip niya na kung si Oliver at ang iba pa ay nakahanap ng magliligtas sa kanila, dapat ay nakarating na sila ngayon. Pagkatapos, tahimik na lumipat ang dalawang bata sa balkonahe, nagtatago sa sulok habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas. Bukod sa mga taong permanenteng nakatalaga sa hardin, mayroong isang grupo na nagpapatrolya sa paligid ng pader tuwing 5 minuto. Bawat isa sa kanila ay may dalang mga baton at baril. Gavin, sino ba talaga ang mga taong ito? Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo sa pag-aalala habang nakatitig sa prosesyon sa ibaba. Para silang isang hukbo, umirap din si Gavin, nahihirapang paniwalaan. Sino ba talaga si Jeremiah? Maging ang kanyang bahay ay binabantayan ng mahigpit na seguridad. Wala silang impormasyon sa lahat. Kung nasa kanila pa ang kanilang mga telepono, maaari nilang tingnan ang mga detalye ni Jeremiah. Kabanata 1600. Parang mahuhuli pa tayo bago pa man tayo makarating sa gate, sabi ni Zachary, na sumilip sa ibaba. Sa bawat 5 metro na nakatalaga ang isang bantay, walang kahit isang blind spot maliban kung sila ay maaaring lumipad. Napagtanto nilang dalawa na kahit makakalipad sila ay babarilan sila bago sila makalayo. Tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Gaano man sila ka-Jose, imposible ang pagtakas. Naghintay lang sila at tahimik na nagmamasid. Biglang may kumislap na liwanag. Nagningning ang mga mata ni Gavin habang nakatingin sa pader sa labas ng courtyard. Sa isang landscape tree, may lumilitaw na kumikinang nakatulad ng liwanag ng bituin. Cherry, tingnan mo, dahan-daang tinulak ni Gavin si Zachary, may itinuro sa di kalayuan. Dumating na ang mga tao natin. Sa masusing inspection, hindi napansin ni Zachary ang anumang paggalaw, kaya medyo natarante siya. Ano, sigurado ka bang tama ang nakita mo? Wala akong nakita. Light, kumpiyansa na iginiit ni Gavin. Secret signal nila iyon. Sa pakikinig sa paliwanag ni Gavin, sa wakas ay napansin ni Zachary ang kumikinang na liwanag. Sa hindi sanay na mata, maaaring napagkamalan itong kurap na dulot ng mga sanga na tinatangay ng hangin o lampara sa kalye. Iyon siguro ang mga bodyguard na darating para iligtas tayo. I wonder kung nandito rin si Oliver at ang iba pa. Medyo excited din si Zachary. Ngunit hindi kami makatugon mula sa aming dulo. Gavin pursed his lips, wishing there was something they can do to acknowledge the signal, a signal that can provide them with reassurance. Nilaibat ng mga mata ni Zachary ang paligid. Biglang bumalat sa kanya ang isang spark ng inspirasyon. Hindi ba sila masyadong malapit sa atin? Tumingin si Gavin sa kanya, hindi sigurado sa kanyang intensyon. Malamang mga 100 metro na tayo ngayon. Bagamat hindi kasing laki ng kanilang tahanan ng lugar, medyo maluwag pa rin ang looban. Hindi banggitin, ang mansyon ay matatagpuan sa tabi ng ilog Jack Astor, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay mahalaga. Tingnan mo ako, ngumiti si Zachary kay Gavin. Sa sumunod na segundo, napaluha siya, umiiyak sa isang malakas at nakakatusok na boses. Kung sumama rin sina Oliver at Jasper, tiyak na natanggap nila ang mensahe nang marinig ang kanyang mga iyak. Sa kasamaang palad, hindi dumating ang mga bata. Sa kabilang banda, ang mga iyak ni Zachary ay natakot kay Sean at sa grupo nito, pati na rin kay Gideon na nakabantay sa labas ng silid. Young Masters, anong nangyari? Itinulak ni Gideon ang pinto, nadatnan niya si Zachary na nakahawak sa tiyan at walang tigil na umiiyak. Laking gulat niya sa nakita. Same time siyang nagdasal na sana ay walang seryosong nangyari. Buho, buho, gamulong-gulong si Zachary, nakahawak sa tiyan. Patuloy siyang umiiyak, ang kanyang mga hikbi ay tila nakakaawa. Tiniyak ni Gavin kay Zachary habang tumutugon kay Gideon, "Nako, sumasakit ang tiyan ng kapatid ko. Tatawag ako agad ng doktor." Nang walang karagdagang pagkaantala, nagmamadaling tumawag si Gideon ng doktor. Nang makitang hindi nagpahinga si Zachary, sabik na iniisip ni Gideon kung dapat niyang ipaalam kay Jeremias. Gayunpaman, kung sinulyapan ang oras, halos 3:00 na ng umaga. Kung sasabihin niya kay Jeremiah, naisip ni Gideon na tiyak na aabalahin niya ang pahinga ni Jeremiah. Masakit, hindi maawat ang mga iyak ni Zachary.
Kasabay nito ay palihim niyang pinagmamasdan ang liwanag sa labas. Walang tugon. Si Oliver at ang iba ay wala sa labas. Mr. Gideon, mangyaring iligtas ang aking nakababatang kapatid. Apurahang pakiusap ni Gavin kay Gideon. Natarante si Gideon ng may pagmamadali, gustong buhatin si Zachary sa kama. Gayunpaman, masyadong gamulong-gulong si Zachary, na naging imposible para kay Gideon na hawakan siya. Malapit nang dumating ang doktor. Huwag kang matakot. Sinubukan ni Gideon na pakalmayan si Zachary, na nagbabalak na hintayin ang doktor na dumating at suriin siya bago ipaalam kay Jeremiah. Gayunpaman, nang makita ang maliit na mukha ni Zachary na pawis at nagsisimula ng manginig ang katawan, lalo pang natakot si Gideon. Nang makita ang kalagayan ni Zachary ay natigilan din si Gavin. May malubhang sakit ba si Zachary? Pagtataka niya, Zachary, anong nangyari sa'yo? Habang si Gideon ay abala sa telepono, si Zachary ay maingat na nakipagpalitan ng nakakapanatag na tingin kay Gavin, na sa wakas ay nagbigay daan kay Gavin na makahinga ng maluwag. Habang hinihimok ang doktor, sabay-sabay na nagbigay ng emergency aid si Gideon kay Zachary. Mr. Gideon, pakibilusan at dalhin ang aking nakababatang kapatid sa ospital. Napakasama ng kalagayan niya, mangyaring iligtas siya. Pagsusumamo ni Gavin, ang kanyang mga mata ay namumula sa mga luha, na nagdulot ng hindi mabata na sakit sa puso ng iba. Malapit nang dumating ang doktor. Pinapanatag ni Gideon ang mga bata. Nang matapos siyang magsalita, dumating ang doktor na si Edmund Zanfest. Pilit na binuhat si Zachary sa kama, kung saan namimilipit siya sa sakit, napahawak sa tiyan at umiiyak sa hapdi. Buho, nasasaktan ako ng sobra.